Merong billboard na lumitaw sa Israel na sinasabi nila maaaring ito yung patunay na malapit nang lumabas yung Antikristo. Ano nga ba ang billboard na ito? At ano ang koneksyon nito sa mga huling araw? May isang controversial na billboard na lumitaw doon po sa Tel Aviv sa Israel. Makikita po dito na merong napakalaking larawan ni na Donald Trump, Benjamin Netanyahu, at ng mga Arab leaders na parang nagkakaisa sila. So bukod sa kanilang mga larawan, makikita po ang nakasulat na Abraham Alliance. So dahil po dyan, napatanong ang mga tao, ano nga ba ang koneksyon nito doon sa Abraham Accords? At higit sa lahat, napapatanong ang ilan kung meron ba itong kinalaman sa propesiya na sinasabi sa Biblia. So ngayon, bago po natin maintindihan ang Abraham Alliance, kailangan muna natin balikan kung ano yung Abraham Accords. Ang Abraham Accords ay isang serye ng peace at normalization agreements sa pagitan ng Israel at ng ilang Arab nations. So ang mga pumirma po dito ay ang Israel, yung United Arab Emirates o yung UAE, Bahrain, kasama na rin po ang Sudan at Morocco. So nilagdaan po ito noong 2020 sa panahon ni Donald Trump. Layunin po ng Abraham Accords na magbukas ng diplomatikong relasyon, magtulungan sa ekonomiya at kooperasyon sa teknolohiya, turismo, military at cybersecurity. At bukod po dyan, ang gusto nilang mangyari talaga dito, palakasin ang regional peace at stability. Ngayon, bakit nga po ba tinawag ito na Abraham Accords? Kasi mga kapatid, ang mga Hudyo, Kristiyano at mga Muslim ay naniniwala kay Abraham bilang patriarch. Ang idea po nito, kung meron common fatherhood tayo, so dapat magkaroon ng kapayapaan. Kasi iisa lamang naman yung pinagmula ng paniniwala natin. At galing po yon kay Abraham. Ngayon mga kapatid, hindi po ito basta-basta lamang na agreement. Ito po ang unang beses sa kasaysayan na maraming Arab nations na nakipag-ayo sa Israel ng walang precondition. Kasi mga kapatid, karaniwan sa mga Arab nations, ang gusto nila, ayusin muna ang Israel-Palestine issue bago sila makisalamuha o kaya man bago po sila lumagda sa mga kasunduan. Pero mga kapatid, dito po sa Abraham Accords, sinasabi ng mga Arab nations na sumali dito na pwede silang magkaayos o maging normal kahit na ongoing pa yung Israel-Palestine conflict. So ito po ang bumago sa geopolitical landscape doon sa Middle East. Pagkatapos po kasi ng historic signing noong 2020, hindi po doon natapos ang lahat. Sa katunayan, doon pa lang po nagsimula ang mas malaki pa pong mangyayari sa Middle East. So sa madaling salita mga kapatid, yung Abraham Accords ang unang hakbang. Samantalang yung Abraham Alliance, ito po yung final vision nila. Kaya nagulat po ang marami nang lumabas yung billboard na iyon sa Tel Aviv dahil hindi po ito tungkol sa lumang peace deal o doon nga po sa Abraham Accords. Ito po ay naglalarawan ng isang panibagong Middle East order. Hindi lamang po basta kapayapaan, kundi pagkakaisa ng mga bansang dating magkaaway sa iisang political at security framework. Ngayon, para sa ilan, hindi lang po ito basta balita lamang. Sinasabi nila na ito ay prophetic. So dahil po sa billboard na yan na nandun ngayon sa Israel, bakit po nilagay nila yan doon sa Israel? Na alam naman natin ang Israel, ito po yung sentro ng propesiya sa Biblia, lalo na nga pagdating sa mga huling araw. At makikita po natin bakit magkakasama yung iba't ibang mga leaders, lalo na nga doon sa Middle East. At higit sa lahat, bakit ngayon siya nangyayari? Pwede namang noon pa mangyari yan. Kaya sinasabi po nila na ito ay meron talagang kinalaman sa mga huling araw, lalo na nga sa paglabas ng Antikristo. So dito po makikita natin na si Donald Trump, siya po yung pinaka nagplano ng Abraham Accords. Kumbaga, siya po ang utak nito noong 2020 pa. Hindi man po sila naglagay ng detalyadong paliwanag, pero sapat na po ang imahe at slogan para makita ang direksyon nito. So sa isang banda, ito po ay parang diplomatic slogan. Makikita po natin na meron po ditong propesiya na unti-unti nang nagaganap na patungkol doon sa peace agreement at regional unity. So ano nga po ba ang layunin ngayon ng Abraham Alliance? Ayon sa Coalition for Regional Security, ang Abraham Alliance ay meron pong layunin na pagkaisahin ang Israel at Arab nations laban sa Iran, pagbuo ng Regional Security Bloc, paghahanda para sa Joint Defense System, pag-develop ng shared intelligence and technology, at pag-angat ng Unified Middle East Cooperation. So sa madaling salita, ito po ay panukalang Middle East NATO. So masasabi po ba natin na itong nangyayari na ito ngayon sa Middle East, ito na po ba yung katuparan ng sinasabi sa propesiya ng Biblia? Mga kapatid, hindi po ito ang eksaktong fulfillment ng prophecy. Pero mga kapatid, ito na po yung simula at paghahanda para sa paglabas ng Antikristo, para sa pasimula ng tribulation. So bakit mga kapatid? Una po mga kapatid, dahil nakikita natin ngayon, gusto po magkaroon ng kapayapaan sa Middle East, papasok na po dyan yung Peace Deal Foundation. Ayon po kasi sa Daniel chapter 9 verse 27, meron po malaking peace covenant na gagawin yung Antikristo doon sa Israel. Basahin natin yung Daniel chapter 9 verse 27.
Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Yung Abraham Accords na nagsimula na noong 2020 pa, ang nagpakita na kung gaano kaposible ang peace agreement sa pagitan ng Israel at ng mga Arab nations. So makita natin bagamat hindi pa yung Abraham Accords yung fulfillment, pero ito na po ang simula. Patunay lamang yan na malapit ng mag-tribulation at malapit ng lumabas yung Antikristo. Bukod po dyan mga kapatid, sa pamamagitan ng mga nangyayaring ganito doon sa Middle East, papasok na dyan ang tinatawag na One World Government. Ang One World Government po ay hindi biglang lilitaw. Magsisimula ito sa regional alliances. Halimbawa na lamang po, meron ng European Union, African Union, at yun nga po sa panahon natin ngayon, posibleng Middle East Abraham Alliance. So dahil nagkakaroon na po ng pagkakaisang ganyan, patungo na po yan sa One World Government. Bukod po sa One World Government, nagsisimula na rin po dyan yung konsepto ng One World Religion. So dahil nakikita nga po natin ngayon, pinagkakaisa ang mga Hudyo, Muslim at mga Kristiyano, so posible po na ito na yung pasimula ng iisang relihiyon na lang sa buong mundo. So yung tawag na Abrahamic, hindi po ito isang pangpolitika. Ito po ay isang interfaith concept. Kasama po ang mga Hudyo, Kristiyano at mga Islam. Pag pinagsama-sama mo ang tatlong pinakamalaking relihiyon sa mundo sa pangalang Abraham, makikita po natin dito, sobrang lapit po nito sa konsepto ng global spiritual unity. O yun nga po, one world religion. Sa Revelation at sa Daniel, yung Israel at Middle East ang magiging sentro ng global politics. Kaya masasabi po natin na sa panahon natin ngayon, nagsisimula na yung katuparan ng sinasabi ng Biblia. At yun nga, palabas na yung Antikristo. So mga kapatid, yung lumabas ngayon na billboard doon sa Israel, hindi po ito basta simpleng billboard lamang. Ito po ay blueprint o plano ng isa pong future regional union. Ito po ay patunay na nagsisimula na at natutupad na yung propesiya. Ito rin po ay isang political shift na naka-align sa biblical prophecy. Kasama na po dyan yung vision sa bagong Middle East. At syempre yung hakbang papunta po dun sa global unity na tinutukoy po sa propesiya ng Biblia. So kung noon po parang napaka-imposible ng Israel at Arab unity, ngayon mga kapatid, nasa billboard na sila. At makikita natin, magkakatabi pa sila. Ang Abraham Accords at ang Abraham Alliance na billboard ay dalawang bahagi ng isang malaking larawan. Yung Middle East po, nakikita natin unti-unting pinapakita yung katuparan na sinasabi ng Biblia. So mga kapatid, sa nababalitaan natin na yan, dapat hindi po tayo matakot. Dapat mas lalo tayo maging alerto. Kasi mga kapatid, yung mga propesiya na ito, hindi ito lumalabas para takutin ka, kundi para ihanda ka. So mga kapatid, kitang-kita na po natin yung iba't ibang mga palatandaan na malapit nang lumabas yung Antikristo at magsimula na rin yung tribulation. Pero mga kapatid, hindi po yan yung focus natin. Ang focus natin ngayon at dapat nating abangan ay yung pagbabalik ng tunay na Kristo. Yan po yung ating Panginoong Hesus.